Hey there! Is today your first time here? Or maybe your first time in a while? If so, maybe you're wondering exactly who we are and what this church is all about. Well, we'd like you to know that we're a group of ordinary people who are on an amazing journey together, following Christ. Our guide is the Bible because it's the divinely inspired Word of God, and it will never take us in the wrong direction. Along the way, we hope you'll see that we are welcoming and spiritually passionate, and that getting to know you is a big deal to us. We know that the road is rough sometimes, but we'll work really hard to bring you practical and relevant messages to equip and encourage you through life's ups and downs. We want you to know that we care about this community, and we believe that it's our job to make it a better place. So, no matter who you are or where you've been, we're glad you're here with us today, and we hope that you'll join us on our journey, following Christ and living out His plan for us. So, welcome to church. Sige po, good morning, magandang umaga po. Handa po natin ating mga sarili sa pagsamba sa Panginoon. Babasa po ako ng isang scripture dito bago tayo mag-opening prayer dito po sa aklat ng Matthew chapter 6. Napaka-common po ng verse na ito. Pwede po tumayin po tayo lahat. Sabi po ito, huwag kayong mag-alala kung ano ang inyong kakainin, inumin o susuotin. Ang mga bagay na ito ang pinahalagahan ng mga taong hindi kumikilala sa Diyos. Ngunit alam ng inyong amang nasa langit ang kailangan ninyo ang mga bagay na ito. Verse 33. Alam po natin yung verse na ito lahat. Kaya nga unahin ninyo ang mapabilang sa kaharian ng Diyos at ang pagsunod sa kanyang katulooban at ibibigay niya ang lahat ng pangangailangan ninyo. Seek first the kingdom of God and all His righteousness, and all these things shall be added unto you. Kapatid, kaibigan, kung ano man po ang ating mga hinaharap sa buhay, ano man ang ating mga challenges ngayon, iwanan muna natin yan sa sumandali at i-concentrate po natin ang ating pong mga sarili sa umagang ito sa pagsamba, sa pasasalamat, sa pagpupuri sa Panginoon. Tayo po'y manalangin. Hallelujah. Aming Diyos, muli ay pinapasalamatan ka namin, Panginoon. Pinupuri namin yung dakilang pangalan, Panginoon. At sa oras na ito, Panginoon, salamat, Lord God, at dinako mo kami sa lugar na ito, Panginoon, upang itanghal ang iyong kabutihan, ang iyong katapatan sa aming buhay, Panginoon. Lord, ang amin pong pagtayo sa dakong lugar ito ng pananambahan ay tanda ng iyong katapatan sa aming buhay, Panginoon. Kaya, Lord God, tulungan mo ang bawat isa sa amin, Panginoon, na ihanda ang aming mga sarili, na kami po humingi ng lahat ng kapatawaran, ng lahat ng aming pong pagkukulang, mga sasalita man sa gawa, lahat, Panginoon, ng iniquities in our heart, Lord God, search us this morning, O God, at patawarin mo po kami, linisin mo po kami, Panginoon, sa lahat ng aming pagkukulang sa oras nito, Panginoon. At sa ganun, Panginoon, kami po ay mayroong katapangang humarap sa iyo. Salamat, Lord God, sa iyong dugo na nabuhos dun sa krus ng Kalbaryo. Cover this, Lord God, upang kami, Panginoon, ay makalapit sa iyong trono ng biyaya. Hayaan mo, dakilang Diyos, na itanghal namin ang iyong banal na pangalan sa umagang ito. Na ikaw ay pasalamatan, papurihan, sa ano pa mga kaparaanan nito, dakilang Diyos. Pagpalain mo ang bawat isang mamumuna dito sa likod ng pulpito, ang mga music instrumentals, Lord God, maging mga pagsusungit, maging ang bawat isang Panginoon, na sasamba, Panginoon, sabi mo sa iyong salita, let everything that have breath shall praise the Lord. Hallelujah. Sa iyo pong papulit parangal sa umagang ito, sa pangalan ni Jesus, ito po kami dalangin. Amen and amen.
pagsasaluhan po natin ngayon ay manggagaling sa Deuteronomio chapter 28 verse 1 to 14. Kung susundin lamang niyo si Yahweh na inyong Diyos at tutuparin ang kanyang mga utos, gagawin niya kayong pinakadakila sa lahat ng mga bansa sa balat ng lupa. Mapapasa inyo ang lahat ng mga pagpapalang ito kung susundin niyo ang Diyos niyong si Yahweh. Pagpapalain niya kayo sa inyong mga bayan at sa inyong mga bukid. Pagpapalain niya kayo ng maraming anak, masaganang ani sa inyong lupain at maraming alagang hayop. Pagpapalain niya ang imbakan ng inyong inahing butil at ang mga pagkain nagmumula roon. Pagpapalain niya kayo sa lahat ng inyong gagawin. Ang mga kaaway ay magtatangkang lumaban sa inyo, ay matatalo nyo sa tulong ni Yahweh. Sasalakayin nila kayo, ngunit magkakanya-kanya sila ng pagtakas. Pagpapalain niya ang inyong mga kamali at ang lahat ng inyong gawain. Pagpapalain niya kayo sa lupaing ibibigay niyo sa inyo. Tulad ng pangako ni Yahweh, kayo'y gagawin niyang isang bansang matatag at nakalaan sa kanya kung susundin niyo siya at tutuparin ang kanyang mga tuntunin. Sa gayon, makikita ng lahat ng bansa na kayo'y kanyang bayan at matatakot sila sa inyo. Pasasaganahin niya kayo sa lahat ng bagay pagdating nyo sa lupaing ibibigay niya sa inyo. Pararamihin niya ang inyong anak at ang mga hayop at pasasaganahin ang mga ani ng inyong bukuin. Bubuksan niya ang langit upang ibuhos sa inyo ang ulan ng panahunan. Pagpapalain niya nga kayo sa lahat ng inyong gagawin. Dahil dito, hindi kayo mangungutang. Sa halip, kayo pa ang magpapautang sa ibang bansa. Gagawin kayo ng Diyos niyong si Yahweh na pinuno ng mga bansa at hindi tagasunod. Uunlad kayo at hindi mabibigo kung susundin niyong mabuti ang kanyang mga utos at ibibigay ko sa inyo yun ngayon. Huwag niyong lalabagin ang alinman sa sinasabi sa inyo. Huwag kayong lilihis sa kanan o sa kaliwa. Huwag kayong tatalikod kay Yahweh ni sasamba o maglilingkod sa mga Diyos-Diyosan. Amen.
All my days I've been hanging
at ang aming pong paglapit sa iyo, pagsusumamo sa umagang ito, Lord God. Abutin mo ang anumang mga prayer request ng bawat isa sa umagang ito. Ngayon pa lang, Panginoon, katakbuhin mo dakilang Diyos ang kanilang panalangin. Yan man ay pinansyal, yan man ay kagalingan, kalakasan, spiritual, kalakasan, pananampalataya. Lord God, once again, touch your people this morning, Lord God. Ipunin mo, Panginoon, ang lahat ng sakit at karamdaman, lahat ng paghihina, Panginoon, sa umaga ito, ay magkakaroon ng kalakasan, magkaroon ng kagalingan. Dinidagdagan namin ikaw ang Jehovah Jireh, ikaw ang Jehovah Rapha, ikaw ang Jehovah Nissi, ikaw ang Jehovah Tsidkenu, ikaw ang El Shaddai at Adonai, Lord God, ang Diyos noon, ngayon at magkakailanman na pinakos. Hindi ka nagbabago, Panginoon. Lord, pagpalain mo, maging ang salita na magsasalita sa umaga ito, Panginoon. Bless mo, Lord, na magparimay ka sa aming mga puso. At alam po namin kayo may kagalan at kami tatanggapin ko sa aming mga puso sa umaga ito. Sa pangalan ni Jesus, ito po aming panalangin. Amen. Amen. And praise God. Hallelujah. Amen. Sige po, salamat. Yan. Nabibitin pa yung mga worship natin sa Panginoon. Sa panahon na po, ano yan, ano naman may kanya-kanya naman pagkakataon yan. Ano? So, salamat po sa music team. Salamat sa pag-improve ng mga gawain natin. Amen! Hallelujah! So, diretso na po tayo at wala daw yata magte-testimony. Kaya para medyo ano na tayo. Handa po natin ating mga puso sa umagang ito sa mga pag-uusapan natin at dadalhin ng Panginoon sa kalagitnaan sa pagitan po ng kanyang lingkod. Amen? Kami po, sino man pong nakatayo dito, hindi po kami superhero. Hindi po kami nagkataon lang na sa amin po pinapadaan ng Panginoon ang kanyang mensahe para ipaabot sa bawat isa. No? Kung minsan may mga tao na, ba't hindi kami nag-best, ba't gusto namin si ano na ito? Hindi sa kanila ang mali siguro sa atin. Ayusin po natin yung ating puso. No? Kahit nga siguro yung mag-request dito, yung talagang magandang umaga po, mahal po. Okay lang po yun. Amen? Basta diretso po puso mo kasi ang puso po kung minsan pag hindi tayo nabibless sa isang gawain, baka ikaw ang may problema. Amen. Kaya nga dito sa worship, sa pananambahan, sa awitan, talagang dapat iwas-iwas mo muna yung mga buhay mo na minsan may mga tayo kasi na, di ba naranasan natin yung papasok tayo, bigat pa naman hindi mo malaman kung ano. Kaya nga, mas salamat tayo sapagkat yung church natin ay Pentecostal movement ito, no? Alam niyo ba yung ibig sabihin ng Pentecostal movement? No, sa susunod na siguro yan para sana matalakay, no? Ibig sabihin ng Pentecostal movement ay umaasa sa galaw ng banal na espiritu. At kung bababasa mo doon sa Acts chapter 2, nung binaba ng Diyos ang kanyang banal na espiritu ay talagang nagkaroon ng great revival. Nagkaroon ng isang ingay na kung saan nakapukaw ito sa palibot at maraming mga himala ang Diyos na ginawa sa panahon ng mga apostol, no? Yung mga mahihina, talagang tumapang sila para ipangaral ang mabuting balita. Amen. So, ganyan po ay nagpapasalamat po tayo sa Panginoon sapagkat ako po'y naniniwala na hanggang sa panahon ngayon ay gumagalaw po ang banal na Espiritu. So, gumagalaw po ang banal na Espiritu. Sabi po yan sa Prophet Joel, di ba? Sa Joel din. Sabi ng Bible, sabi ng propeta, sa huling araw ay ibubuhos ko ang aking Espiritu sa lahat ng mga kabataan at sila ay mag-prophesy, sila ay gagawa ng ibang mga dakilang mga tanda. No? So, ang Holy Spirit ay pinapadala ni Lord yan sa lahat ng mga nauuhaw sa Kanya. Okay, so sa umagang ito ay yan po yung ating pag-uusapan. At yung ating scripture reading kanina, sino nakasabay sa pagbasa kanina? Deuteronomy 28. Sino po yung pamilya doon sa Deuteronomy 28 na yan? Yan, maganda po yan. Ako po nung mga siguro, mga 28 years old ako, yan po yung isang pinatayuan ko rin na pangako ng Diyos. Amen? So, Deuteronomy chapter 28, pero nabasa lang natin yon at
kung pamilyar tayo dyan, ay makita natin ito at narinig natin doon yung mga pangako ng Diyos. At ano ang makukuha natin dyan sa Deuteronomy 28? Pwede ba mapapaglas? Ayun. No? So, ano yung napapansin niyo dyan? Puro pagpapala, hindi pagpapalo. Amen. Sino dito gusto pagpalain ng Diyos? Amen. Kaya nga tayo nandito kasi gusto natin pagpalain ng Diyos. Gusto mo ba paglabas mo italunan ka pa rin? Hindi, di ba? Kung pumasok ka ditong lupay, dapat paglabas mo, excited ka. Amen. Kasi alam mo na pinagpapala ka ng Diyos at every time na ikaw po ay nagbibigay ng oras sa Panginoon, hindi yan lingid sa kaalaman ng Diyos. Pag binasa po natin sa Bible, halos na sa 7,000 mahigit ang pangako ng Diyos na kabutihan para sa kanyang mga anak. At walang ibang plano ng Diyos, kundi yung mapabuti tayo. Nung prayer works ba tayo, sino ba yung nagkakit ng yung sa Exodus chapter 20, yung nakaraan, di ba? Pero may napansin ako sa pinako doon, sa unang verse ng Exodus chapter 20, unang mga paragraph, no, sabi niya, ako ang Panginoong Diyos na naglabas sa iyo sa Ehipto, ang lugar ng pagka-alipin. Ano ba yung mga Egypt natin sa buhay ngayon? Amen? Ano ba yung sabihin, pag-aralan natin historically, ano ba yung Egypt? Sumisimbolo ito sa ating buhay ng kahirapan. Kung balikan natin yung Israel, ang Israel ay mula sa Hebron, nadala sila sa Egypt sa pangitan ni Jose. Pero dumating ang panahon na ang Ehipto ay inalipin nila ang mga Israelites. At ang sabi ng Bible ay umiiyak na ang mga tao doon at nag-cry for the Lord at narinig ito ng Diyos. Sa oras na ikaw ay iiyak sa Panginoon, sa oras na ikaw ay darayo sa Panginoon, hindi lingid yan sa Diyos, tinatandaan ng Diyos yan at bibigyan niya ng katuparan. So ano ang cry ng mga Israelite? Na sana makalaya sila. So fast forward, sa pagitan ni Moses, nalaya sila, lumaya sila, at tuloy-tuloy yun nga lang, bagamat malapit lang, yung promise lang, pinaikot-ikot sila sa wilderness. Alam mo kung bakit? It's just to train the man of God. Kasi po mga tao ay matigas ang ulo. Maraming, pag mayroong victory, wow, praise the Lord, nahati ang dagat. Di ba may ganon? Nung nakapal sila sa dagat, nakalampawas sila doon, nakatawid yon. Talagang grabe ang iyakan, ang tawaan nila, ang pagpupuri. Pero nung dumaan na naman silang walang tubig, wala namang pagkain, puro naman sila reklamo sa Diyos. So nung gano'n, kaya sa panahon natin, ganyan din po ang ating buhay. Pag may pagpapala, parang ang sarap maglingkod, pero pag dumating ng panahon na tayo po'y dumaranas ng mga challenges sa buhay, minsan nagtatanong tayo, bakit Lord, naglilingkod naman ako, bakit ko ito nararanasan? Kasi nga baka nasa time ka na tinuturuan ka ng Diyos. Pero ang sabi ng Panginoon, wala siyang ibang plano, kundi lumaya ka. Hanguin ka sa lahat ng uri ng pagkaalipin. Na kung titingnan natin yung pagkaalipin na yan, marami pong uri ang pagkaalipin na yan. Salamat. Okay, ang pagkaalipin sa sakit at karamdaman, pagkaalipin sa bisyo, at naniniwala pa kayo, maging ang kahirapan ay alipin ka rin yan. Pwede din niyang mag-alipin. Hello? Sino naniniwala dito na kahirapan ay nang aalipin? Diba? So, minsan bakit ayaw natin pag-usapan yung pagpapala at lalo ang mga pagkamangkapirahan. Kasi pag nag-usapan daw ang kapirahan, lalo sa simbahan, parang mukhang pera lang ang dating. Diba? Pero sa totoo lang, sa lahat ng aspeto sa buhay, napaka-importante po at napakahalaga ng mga pagpapalang material ng Diyos. Amen? Natutuwa ako dati, 2 lang speaker dito. May parang nakita ko 4 na, may bago nang ang nagbigay. So, may nagbigay ba? Sorry. May sino nagbigay. Kala ko may nagbigay, sana may magbigay pa uli. Pero ibig sabihin, gusto mo ng masulhay, maayos na pananamba, maayos na tugtugan, may magbayad ka. Hello? Wala nang pumalakpak. So, amen? Diba? If you want a quality service, you must pay. Mga musician natin, may mga allowance na kaya.
Oh, malapit na Pasko, dapat meron na. Di ba ha? Di ba lang natin ang isip ni Sir Lord? Francis, salamat at tinugtugan mo kami ha. Salamat. Ano kaya ang praise and worship natin kung sikwawi yung mga tugtugan? Pero ang tanong, na-appreciate ba natin ang kanilang ginagawa? Amen. Kailangan ma-appreciate po natin yon. At hindi lang sabi ng Bible, honor them. At ang ibig sabihin ng honored na yun, kung magsatayon ka sa akin, hindi lang honored na respeto, kundi honorarium. Diba? Okay, sige. Okay, sabi po ng Deuteronomy, chapter 28, magaganap sa iyo mga pagpapalang ito. Ang dami niyan, ang dami. No? Sa iyong paglabas at pagpasok, ikaw ay magtatagumpay para ramihin ang iyong mga anak. Review nyo na lang kasi mahaba yan. No? Ang dami niyan. Ipubuhos ng Diyos ang ulan sa takdang kapanahunan. Amen. Hello? Baka hanggang ngayon tigang ka pa rin. Hindi ka pa rin nahulanan. Ngayong umaga, nasa tingin mo na ikaw ay bubuhusan ng Diyos ng ulan ng pagpapala. Sabi niya sa kanyang salitayan, Amen, Deuteronomy, diba? Pagpapalain ng Diyos, kung mayroon ka mang hayupan, pagpapalain ng Diyos ito. Kung mayroon ka mang soft drinks, pagpapalain ng Diyos ito. Kung mayroon ka mang kanting, pagpapalain ng Diyos yan. Kung mayroon ka mang pandisalan, i-bless ni Lord God. Sabi ng Panginoon, yan hindi naman namin isabi yan. Amen. Importante lang, kung gusto mong kumain ng saging, ano, sabi ng tata, tanim. Gusto kain ng papaya, tanim. Kasi kung baka mag-expect ka ng blessing, wala ka namang ginagawa. Nasa tao ang gawa, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Totoo namin yung paminsan-minsan kasi kinakailangan sa milagro ng Diyos ay partner tayo ni Lord. Gawin mo ang pinaka-the best mo at gagawin ng Diyos ang hindi mo na kayang gawin. Okay? So, ang iyong mga bukid ay pagpapalain yung mga anak, masaganang ani sa inyong lupain at mga alagang hayop. Pag agriculturist ka, i-bless yan ni Lord. Amen? Ano pa? So, may mga pakikon panganak sa taas. Ano kaya may mga pangako pa? Sabi doon, ibubuhos ng Diyos ang takdang ulan sa kapanahunan. Bakit gusto ng Diyos na ikaw ay pagpapalain? Bakit kaya? Nang sa ganon, sabi niya, hindi kayo mangungutang. Saan ba yan? Saan yung verse pa yan? Yung mga, hindi kayo mangungutang, bagkus kayo pa ang magpapautang. Magpapautang na yan. Naka-online ba tayo? Baka dubukin tayo ng mangungutang. Kasi sabi pala ng Bible ninyo sabi niya hindi, magpapautang pa lang. Pero ibig sabihin, no po nito ay hindi mo maranasan ng grabing kagipitan. Ngayon kung sabihin mong nagbaon ka sa utang, padali sa question. Bakit ba nangyayari yun? Sabi ng Diyos yun na hindi ka mangungutang pagkus ikaw pa ang magpapautang. I-claim mo na yun sa sarili mo. Saan bang masarap? Ikaw ang nagpapautang o ikaw ang nangungutang? Diba? Minsan maraming nangungutang, ini-intyan ka lang ng nangungutang. Pero mas masarap pa rin dahil ikaw nagpautang. Kaysa yung ikaw naman mangungutang. So marami nun sa mga bansa daw, tatayo laban sa inyo, pero magkanya-kanya sila ng takas. Ang susi po doon, sabi na, anong susi? Kung susundin mo ang mga utos ni Yahweh. Amen. Kaya nga tayo nandito, nakikinig kasi we want to learn the Word of God. Hindi lang para maaliw, hindi lang para magpalaktakan, kundi gusto talaga natin matuto kung ano talaga ang pangako at salita ng Diyos at tatayuan mo yun. Kasi pag tinayuan mo ang salita ng Diyos, yun ang tutok pa rin ng Diyos sa buhay mo. Amen? So ang susi po niyan ay sumunod lang. Ikaw ay, you must obey the word of God. Huwag kang lilihis. At ang pinakadulo nun sabi niya, ni kayo ay sasamba sa ibang Diyos o sa mga Diyos-Diyosan. Amen? Ako, nagbabalak na ako, sabi ko, kaya tayo ng grupo, lalo mga kabataan. Ano naman kayo group? 1MD group. 1MD. Ano yung 1MD, Pastor? 1 Million Dreams Group. Yan. Hindi. Ito, ako gusto kong buksan po ang pananaw ng bawat isa sa atin. Hindi tayo dito nag-uusap ng pira-pira, pero kailangan po natin ng pera. Kailangan po natin ng blessing. Sabi po ng mga experts sila,
Chinky Chan, sila MJ, makumili ko mag-ano dyan, makinig, no? So, ang buhay daw pala ng tao, lalo sa mga kabataan, mga kabataan, kailangan daw pala ang buhay ng tao, ma-meet mo kagad yung 1 million mo. Mayroon kang dreams, mayroon kang pangarap, kasi ito ang buhay. Kung gusto mong kumanta daw ang buhay, kinakailangan ma-meet mo agad, makaipon ka ng 1 million. Bakit naman? Di ba yun? No? Dapat meron kang ganon. Sino sa kabataan gustong mayroon ka ng goals? Kasi kung may 1 million ka na daw, hindi na mahirap ang buhay. Matik na yun. No? So may mga paraan doon, anong gagawin mo doon? Kaya ang pinakamahirap doon talaga doon sa gustong gumanda ang buhay later on, unahin mong ipunin, pag-ipunan. Halimbawa, ilang taon ka ngayon? 15 years old. Bahala ka kung hanggang ilang taon, ilan yung edad mo bago mo ma-meet yung 1 million. Kasi pag ma-meet mo daw yun, kaya ng buhay. Kahit ilagay mo sa bangko yun, kahit ka na magtrabaho eh. Diba? May sinasabi na, work to have a money and let your money work for you. Nakinig nyo na yun? Magtrabaho ka daw para kumita ng pera. At darating ang araw, hindi ka na magtrabaho, si pera naman magtatrabaho para pakainin ka. Magtrabaho siya para sa'yo. Ngayon ba tayong ganung goal? Or ang goal natin hanggang na lang tumanda tayo, trabaho na lang tayo ng trabaho, hindi ka na nakapagsaya, hindi ka na nakapag-relax, kasi parati ka ng kulang. Mga kapatid, mga kaibigan, ang nais po ng Diyos sa atin, lumaya po tayo. Amen? Kaya nga may pangako siya. Ngayon sa umagang ito ay pag-usapan natin ang the three avenues of blessing. Yun. 3 avenues. Ano ba ibig sabihin ng 3 avenues? Pag sinabing avenue, ano yun? Tama ba? Highway. Ba? O pwede mo tumawid doon? Dinadaanan yun ng mga rumaragasang sasakyan. Ganun sa kabilis. Hindi mo pwedeng sabi, oops, para muna ta. Hindi bawal dyan tumawid. Avenues yan eh. Highway yan eh. Sa blessing, may highway ang blessing. Hello? Merong avenues, merong daan ang pagpapala na kapag ikaw ay dinaanan ito, hindi mo na siya mapipigil. I-bless ka, Lord, kasi plano ito ng Diyos. Amen? So, pag-usapan natin, 7 dapat yan, pero 3 lang yung gusto kong ibahagi sa umagang ito. The 3 avenues of blessing. Ano ba ang mga sikreto? Minsan nagtanong ako sa isa kong pinapasukan dati, paano pa yumaman? Sabi niya, Luby, kung alam namin ang paraan pagyaman, hindi namin sasabihin sa'yo. Ba't namin sasabihin? Di ba? So lahat po yan, lahat tayo. Pastor, ikaw ba, friends ko ba, mayaman ka ba? Kaya nga natin pinag-aaralan eh. Di ba? Di ba? Ako, ang pangarap ko lahat ng aking pinaglilingkuran, gusto ko yumaman sila. Amen. Gusto ko ang taga-Bikutan, West Bikutan Church, gumanda at yumaman. Bakit? Kasi pag umaman ang member mo, pag mamaya mag-misinterpret tayo sa online hindi po hindi po prosperity ibig sabihin ako ay naniniwala kapag ang member ng church ay lahat ay magandang buhay, gaganda din ang buhay ng pastor. Naniniwala pa kayo ng gano'n? Hello? Kaya nga nasa pastor yan, ang susi, kung masipag ka sa member mo, ipag-pray mo yan, itadasal mo lahat-lahat, tulungan mo yung umangat, aangat din ang lingkod ng Diyos. Amen. Yan ang pag-usapan natin mamaya. Number 1, para ikaw ay pagpalain at bumaha sa iyo ang pagpapala ng Diyos. Sabi po ay bless. Anong nasabi number 1? Bless God. Bless God. Ba't nandiyan na? Number 1. Okay, bless God. Okay, sige. Number 1 na avenues na paraan para ikaw pagpalain. Ang pagpapala ng Diyos ay nandyan na po yan. Sa buhay po ng tao, marami pong pagkakataon. Lalo na ngayon, maya-maya, iba dito nakatanggap na ng blessing. Amen. Makakatanggap ka ng mga kwan. Pero nakakalungkot, sa Pilipino daw, ang daming pagkakataon na dumaan, wala nakatakda na kung saan yung kanyang pagkakataon. Wala pa rin umaangat. So kinakailangan po ng sikreto, ng kinakailangan, marami ho yan na dapat pong pag-usapan. Meron tinatawag na budgeting. Halimbawa, pag kayo pinakatanggap ng sweldo, ano ang unang-unang mong gawin?
Ay mo, nakatanggap ka ng biyaya, si Kuya, ano ang una-una mong gagawin? Pag nakatanggap ka ng sweldo, hindi lang una, pag nakatanggap ka ng sweldo, o nakatanggap ka ng pera, ano ang una-una mong gagawin? Bili po pagkain. Bili pagkain, si Kuya. Budget po. Iba-budget po. Budget. O, si Brother, Ruben. Mag-thank you kay Lord kasi binigyan ako ng biyaya. Amen. Thank you. Kayo na si nanay. Isipalit ko na yung sa kanya. Tapos? Tayo. Yun. So, salamat. No? Kala ko, lahat sa atin gusto magpagbigay ng opinion ba? So, Bigyan ko yung pastor. sa buhay daw, sino nakaalam na tinatawag na 10, 20, 70 principles? Sino nakaalam doon? 10, 20, 70 principles. Ayon po sa survey, sabi po nag-survey 80% sa Pilipino ay mahirap. At bakit mahirap ang Pilipino? Bakit mahirap? Kasi hindi na siya walang trabaho, hindi pa na-isweldo, pangutang na. Yan. Diba? Kaya mahirap. Anong problema? Bakit nangungutang ang maraming Pilipino? Walang savings. Wala kasing savings. No? O bakit? Kaya nga sa Christian ay nire-recommend natin ito yung tinatawag na 10, 20, 70 principles kung gusto mong gumanda at umangat ang buhay mo. Okay, number 1, pagtanggap mo ng sweldo o pera o ginansya o kita, sabi ni Kuya, bibili agad ng pagkain. Sabi ni Kuya, ano yan? Budgeting yun. At saka si nanay, halos bibigay kay Lord. Tama! No? Alam niyo, Pilipino, kaya daw mahirap, hindi marunong mag-budget. Ano ba ibig sabihin ng budgeting? So, kailangan meron lang ang 10, 20, 70 principles ay pag nakatanggap ka ng pera, nakatanggap ka ng biyaya, ang una-una mong gagawin ay ano? Kukunin mo ang 10%. Saan mo dadalhin para kanino yung 10% na yan? Ha? Siyempre, kung ikaw ay Kristiyano, naniniwala ka sa tithes and offerings, ibibigay mo sa Diyos yun. Okay? So, pagkatawa, 10%, 20 is savings. Ano ba ibig sabihin ng savings? Ang savings, ipon nga, para ano? Pag walang pambayad sa pag may dumaan. Ayan, yun ang problema, sabi niyo savings, pero pag dumaan yung kutson at saka yung mga hulugan, nababasa ko kasi total may savings naman ako Di ba? Ang ibig sabihin daw ng savings, kahit ano pang mangyari, wag mong gagalawin. Kasi savings mo nga yan At saka yung 70, ito yung nagbahala ka na kung anong gagawin mo dyan sa 70. Okay, sa sunod na lang natin pag-usapan yan, marami pa yan. Okay, sa number 1, para ikaw ay tuloy na pagpalain ng Diyos, number 1, bless God in your life. Pag nakatanggap ka ng pagpapala, huwag mong kalimutan na pagpalain o bigay mo sa Panginoon ang para sa Kanya. No? At para magkaroon ka ng malalim na pagbigay sa Panginoon, kinakailangan, sabi ng Romans kanina, chapter 12, no? I urge you, my brother, that to offer yourself a living sacrifice. Ang una mo talagang ibibigay sa Panginoon ay ang sarili mo. Kasi pag surrender mo sa Lord yan, ang sarili mo, hindi na mahirap na isurrender mo ang mga material na bagay. Kaya nga minsan hindi tayo makapagbibigay sa Panginoon kasi ang totoo, sarili natin, hindi pa natin naisuko. Romans chapter 12 yan, ibigay mo sa Panginoon yung sarili bilang buhay na handog. No? Nang sa ganun, malalaman mo kung ano ang mabuti. No? Okay, so sa Kawikaan, chapter 9, chapter 3, verse 9. Madali natin, yung oras natin kulang na. Okay. Pagkagalan mo si Yahweh sa pamamagitan ng iyong kayamanan at mula sa iyong mga pinapakamainam na ani, siya ay iyong hundugan. Hallelujah. So, sabi kapag ikaw ay pinagpala ng Diyos, huwag mong kalimutan ng Diyos. Amen? Bless God. So, sabi ng Kawikaan, honor the Lord with your wealth. Parangalan mo si Yahweh sa pamamagitan ng iyong kayamanan. Hindi pwedeng ang kayamanan ang maglayo sa iyo sa Diyos. Dapat pag pinagpala ka ng Diyos, mas lalo kang lalapit sa Panginoon. No? Sa gayon, kamalig mo ay laging aapaw at sin. Pangako ng Diyos yan, kapag
Pag inulod mo si Lord, hindi matutuyuan ang iyong mga lalagyan. Amen. Hindi malulugi ang negosyo mo kasi alam ng Diyos na kabahagi ka sa kanyang ang kanyang gawain sa iyong mga pagpapala. Sunod. Bless God. Number 2, bless the man of God. Bless the man of God. Sino yan? Pagpalain mo rin daw ang mga naglilingkod sa Panginoon o ang lingkod ng Diyos. Okay, Matthew chapter 10 verse 42. Sabay-sabay tayo. Tandaan ninyo, sino ang magbigay ng kahit isang basong tubig na malamig sa tubig, ng tubig sa isang mga maliliit na ito o dahil siya'y alagad ko, siya'y tiyak na makatatanggap ng pagpapala. Pag kayo po ay pinagpala ng Diyos, huwag niyo pong kalimutan ang mga lingkod ng Diyos. Amen? Bless the man of God. Okay? So kaya nga, by this January, siguro gagawa, pag-usapan namin, by this January, sabi ko, i-recommend ko na magkakaroon tayo ng house visitation bawat isa. To bless the family, pagpalay, kasi i-declare ang January is the anointing month para mabisita po sila. Amen? So, matuto po tayong magpala sa mga lingkod ng Diyos. Sabi nga dyan, isang basong tubig lang na malamig na pinainom mo sa ngalan ng alagad, hindi mawawala ang pagpapala ng Diyos sa iyo. Sunod. Next. Ano pa sunod niya? Okay? Galatia. Ang mga tinuturuan ng salita ng Diyos ay dapat pagbahagi sa lahat ng mga magagandang bagay sa mga nagtuturo. Amen? Lahat ng mga tinuturuan ng salita ng Diyos, kasama dyan, ay dapat pag may pagpapala ka, matuto kang mag-share ng pagpapala sa mga tagapagturo. Sapagkat sila nagpapagal para sa inyong kabubuting. Amen? Huwag ninyong linangin ang inyong sarili na hindi maaaring tuyain ng Diyos. Kung ano ang itinanim ng tao, ay gayon din ang kanyang aanihin. So ang pagbibigay ay isang uri ng pagtatanim. At gusto mo bang umani ng sagana? Yes. Ha? Magtanim ka sa mabuti. Magtanim ka sa mabuting lupa. Hindi lahat ng nagtatanim ay maani. Kasi ang tinaniman, mali. Para sure, magtanim ka sa gawain ng Diyos. Magtanim ka sa mga lingkod ng Diyos. At sabi dyan, ay kung ano ang itinanim, ay ganun din ang iyong aanihin. Sunod. Yan. Hindi ba kanino nalalaman ang lingkod? Ng mga naglilingkod sa templo ay tumatanggap ng pagkain mula sa templo at ang mga naglilingkod sa dambana ay may bahagi sa mga handog na nasa dambada. Sa gayon ding paraan, pero utos ng Panginoon, ang mga nangangaral ng mabuting balita ay dapat matustusan sa ikabubuhay sa pamamagitan ng magandang balita. So, bless the man of God. Gusto mong maging masipag ang lingkod ng Diyos, ang mga manggagawa ng Panginoon, maging masipag ang mga musician, i-bless natin sila. Amen? I-appreciate natin ang mga kanilang ginagawa. Okay. Sa mahaba na yun, yung second case na yan. Sa second case na yun, kung mabasa natin ang kwento kasi dyan, yan yung Sunamite na babae na ginawa nila ng kwarto, yung nalala yun, na sabi itong tao ito, lingkod ng Diyos, gawa natin siya ng kwarto para may matuluyan. So, sabi, binless ng babaeng ito, na mag-asawang ito, si Elijah. Pero dumating sa panahon na ang babaeng ito nagkaroon ng, kasi nagkaroon sila ng blessing, sa pag-bless doon, nagkaanak sila, pero nagkaroon ng pagsubok na matay yung bata. At una doon, dahil binless nilang lingkod ng Diyos, nagkaroon sila ng pagpapala, nanganak sila, pero ang problema, ang anak nila namatay. Pero dahil nandun pa rin ang kanilang relasyon sa lingkod ng Diyos, dinala nila ito kay Elijah. At si Elijah pumunta at pinanalangin at muling nabuhay. Second blessing nila. Nabuhay po yung bata. So, ayan po, kaya po, pag tayo po ay kinakalingan natin ang lingkod ng Diyos, ang pagpapala ng Diyos ay tutuloy-tuloy yan na dadaloy sa ating mga buhay. At pinakalas, sunod. Okay. Number 2, bless the poor and needy. Santiago chapter 1 verse 27. No, tama ba kung sa verse na yan? Ang relihiyon na dalisay at walang dungis sa harap ng ating Diyos Ama ay ang pagtulong sa mga ulila at sa mga byuda sa kanilang kahirapan at pag-iingat sa sarili upang huwag mahawa sa kasamaan ng mundong ito. Kung gusto mo tumuloy-tuloy yung pagpapalas at binless ka ni Lord, matuto din tayo mag-bless sa mga poor and needy.
Pagbibigay sa Diyos, pagbibigay sa lingkod ng Diyos, at pagbibigay sa nangangailangan. No? Now, nung isang gabi, doon ako bilang pastora, may kinumento siya doon sa, kasi bumili siya doon sa labasan, meron daw doon na lalaki lumapit sa kanya, yung mga nangihingi, ang ginawa ni pastora, bumili daw siya tinapay, tapos binigyan, nabutan niya, kaso lang, medyo sabi ni, sinabi mo, pinag-usap ko, alam mo, kuya, sabi niya, pwede ka pang maghanap ng trabaho. Abi, pero nagalit ko yung lalaki, binalik daw yung tinapay. Dahil kung ano siya, sabi niya, nakonsin sa tuloy si pastora, parang naano pa. So now, kaya nga sabi ko, yan nga ang problema eh. Alam mo, ang problema sa ating bansa ngayon, yung mga nanghihingi dyan, umaakit sa mga jeep, minsan hanap buhay na nila yun. No? So paano ngayon hindi na tayo magbibigay, hindi na tayo magbibigay pa rin tayo. Kaya tandaan natin, poor and needy. Now, sa inyo pong pagpapala, sa inyo pong blessing, dapat matuto tayo mag-separate ng para sa Diyos, para sa lingkod ng Diyos, at para sa nangangailangan. Siguro within community nyo, mayroon naman siguro alam kayo dyan, sino ba ang magiging reception ng aking blessing the poor and needy. Hindi po natin maging wise din tayo sa pagbibigay. Maaari may kapitbahay ka, may kakilala ka, may kaibigan ka na talagang kailangan niya. Poor talaga ang need. No? So pwede mong kausapin yan, at naisip ko, pwede itong gawing way of evangelism. Halimbawa, meron ka talagang kakilala na talagang kailangan ito ng tulong. Itatagdaan mo yun na sa susunod ng pagpapala ko, ng sweldo ko, ikaw ang magiging recipient ng aking bless the poor and needy. Tapos dalhin mo dito sa church, pagtapos pag-uwi mo, dalhin mo doon sa bahay nyo, at pwede mong pakainin, at ibigay mo sa kanya yung iyong para sa poor and needy na pagpapala. Ngayon, hanggang sa dumating ang panahon na pwede kang tumanggi. Halimbawa, naibigay mo na sa poor and needy ang para sa mga dukha, at may dumating pa uli, pwede kang tumanggi. Sorry po, yung para sa poor and needy na ibigay ko na. No, medyo nga kasi sabi daw nung nauso ang cellphone, alam niyo ba yung mga nangangalimos di cellphone din? Kasi nga, pero cellphone, minsan high-tech pa yung cellphone eh. Pero joke lang yun eh. Kasi ginagamit pala yun, pag may nagbibigay dito na medyo mag-ara, nagtitext sa kapwa niya nang hihingi, mga nangangalimos, punta kayo nito. Kaya online na rin sila. So, para may masunong natin yun, no? Pili po tayo, maging pa rin tayo, magbigay pa rin tayo sa poor and needy. Pero maging careful po tayo. Sabi ko nga, hindi po magiging konsente ang ating pagmamahal sa kanila. Kasi minsan, sa sobrang awa mo, sa sobrang bigay mo, nung ginagawa natin, mami, yung kunyano, di ba? Para diriya, may dumaan dyan, pakilang sundalo, ay sinisiniyasan ko na si pastora. Kung hindi ko inidrag, bibigay ka na si pastora. Mga nodos at sindikato, kasi galing daw siya doon, na-award daw siya sa military, tapos nang hihingi ng pang birth certificate na niya, kasi may i-claim daw sa sundalo, tatlo yung tatay niya, walang birth certificate, tatlo, sa tig 250, hindi daw pwede dito sa Bikutan, doon pa talaga sa So, mga ganun. So, ingat po tayo. So, ang ating pong blessing para sa poor and needy, dapat po ito hanggat maaari kilala natin. So, bago ito, hangad po natin na pagpalain po tayo ng Diyos. Marami po tayong mga pagpapala, lalo sa mga buwan na ito. Huwag po natin kalimutan. Una, i-bless po natin ang Diyos. Honor i-honor mo ang Lord sa lahat ng iyong mga kita. At pangalawa, i-bless po natin ang mga lingkod ng Diyos. At pangatlo, i-bless po natin ang mga nangangailangan. Marunong po tayong humabag, marunong po tayong umunawa, at hanapin siguro din ang tao, sino ba, ngayong buwan, sino ba ang magiging reception ng ating good for the needy and poor? Sino ba yung nangangailangan talaga ng aking tulong? Pwede mong share ng gospel bago pupunta ka, alam mo, ikaw ang napili ko, mamili ka muna, tapos surpresahin mo, papuntay mo sa bahay mo, share mo ng gospel, bago ibigay mo para sa Kanya, para sa poor and needy. Pagpalain po tayo ng Diyos, so magaling tayo tumayo, tayo po'y manalangin. Hallelujah. Hallelujah. We bless your holy name, Father God, this morning, Lord God. Hallelujah. Yes, Lord God.
Hallelujah. We bless your name. Panginoon, maraming salamat po, Diyos, sa umagang ito. Sa iyong kabutihan at katapatan sa aming buhay. Kami po ay tinawag mo, hindi lang iligtas. Kundi kami, Panginoon, ay matapos na ligtas mo, pagpapalain mo. Sabi mo sa John chapter 10, verse 10, Lord God, ako'y naparito upang ang mga tupay magkaroon ng buhay, isang buhay na ganap at kasiya-siya. Salamat, Lord, sa Deuteronomy chapter 28 na pinaalala mo sa amin. Lahat pala ng pagpapala nandyan na. Gusto mo pala ito sa amin, Panginoon. At salamat, Lord, sa umagang ito sapagkat ito'y muli aming napag-usapan. Gusto mo, Lord, na pagpalain mo ang bawat isa. Pag dumating man, O Diyos, ang masyadong kasaganaan sa aming buhay, sa oras na ito, Panginoon, hindi po namin lilimutin ang tatlong pinag-aralan namin ngayon. Bless God, bless the man of God, and bless the poor and needy. Lord, salamat po sapagkat binigyan mo kami ng pagkakataon sa mundong itong mamuhay ng isang ganap at masaganang pamumuhay. Lord, akin po dinideklara lahat ng pagpapala, lahat ng biyaya, Panginoon, sa umagang ito. Abutin mo kasangkapan ng bawat isa sa umagang ito. Ang iyong pagpapala at bibismi, dumaloy. Lahat ng walang trabaho, Panginoon, ay bigyan mo ng pagkakataon makapagtrabaho. Lahat ng estudyante, Panginoon, ay bigyan mo mag-aaral ng maayos para dating panahon makagandahan yung mga buhay, O God. Lahat ng may negosyo, Lord, at pagpalain mo. Anumang negosyo yan, sabi mo nga, kung may bakahan man kami, may hayupan, pagpapalain ito, laki ng Diyos. Kung meron man kami mga business, Lord God, sa kasalukuyan, i-bless mo po ito. Amin pong sinasaway lahat ng deformer, lahat ng mga salot sa aming mga hanap buhay, lahat ng mga pagkalugi sa pangalan ni Jesus, ay amin pong tinatalian ito. In the name of Jesus, in the name of Jesus. Lord, pasaganain mo ang bawat isang ginagawa ng iyong mga anak. Ang mga negosyo, ang mga source of income, mga trabaho, Lord God, pagpalain mo, Lord. I-bless mo ang bawat tahanan, ang bawat pamilya, sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, sa pangalan ni Jesus naming tagapagligtas. Amen and amen. Maaari na po tayong magbigay. Salamat sa iyo. Aking Panginoon Purihin ka, dakilang Diyos. Ikaw ang pinagmulan ng aming lakas, ng aming buhay, ng aming talino, ng
aming hanap buhay na kilang Diyos upang kami ay makagalaw sa mundong ito na pinagpapala mo aming Diyos. Lord, narito po ang bahagi ng aming kinita sa linggong ito, Panginoon. Amin pong dinala sa harapan ito, Panginoon, para ihandog sa iyong gawain. Pagpalain mo, Lord, ang bawat isang nagabot, ang bawat may negosyo, Panginoon, dinidiklara ng iyong pagpapala, ang may mahanap buhay, ang may mga sahod, ang mga nag-a-apply, ang lahat, Panginoon, ang mga source of income namin ay pinupuri at pinapasalamatan ka namin ang Diyos at amin pong dinidiklara ang iyong kasaganaan sa kanilang buhay. Nawa po aming Diyos ang mga pera ito ay magamit para, Panginoon, sa iyong kaluwalhatian ng ilang Diyos sa pagpapalaganap ng iyong ministeryo, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, ito po aming panalangin. Amen and amen. Ito magsitayo po tayo at awitin natin itong awitin na ito.
kaluwian, ang iyong pagpapala, ang iyong ngiti, ang iyong saya ay madala po namin sa ating mga tahanan. Daluyan mo sila ng pagpapala po ng iyong Diyos. Panginoon, pagkatagumpay ang bawat isa sa atin sa Panginoon. Minsan pa aming Diyos, sa iyo po namin pinabalik lahat ng papuri, lahat ng pasasalamat, lahat ng pagluluwalhati sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, sa pangalan ni Jesus, ang Diyos ng Panginoon, ngayon at tapos na po ang ating gawain. Maaari na po tayo magpamalas at magpakabahan.